Daylan, The Healer. 248 hanggang 54. Tila napansin ni Daylan ang eksena sa hindi kalayuan, natigilan siya noong una, at pagkatapos ay hindi sinasadyang binalangkas ng sulok ng kanyang bibig ang isang mapaglarong kulay. Bagamat hindi niya alam kung bakit, ang kabilang partido ay tila nakikipag-away sa pugad, ngunit ito ay mabuti rin upang iligtas siya mula sa pagharap sa mga walang kabuluhang problema. To be reasonable, at the level of the other party, nakakadiri talaga siya ngayon. Anong nangyari kay Kuya Daylan? Tila napansin ni Raisin ang pagiging kakaiba ni Daylan at nagtatakang nagtanong. Ayos lang, may konting langaw. Nakangiting umiling si Daylan Ember, at pinaalis ang kanyang Mercedes-Benz GL4000 pagkaraan ng ilang sandali. Naglaho sa magandang makulay na gabi. Sa alas 8 o alas 9 kinabukasan, ang eroplano ni Daylan mula sa Banuan City patungong New Hills, ang kabisera ng Jarlingnan Province, ay dahan-daang nagsimula at pumasok sa lauyuan atmosphere. Sa oras na ito, kapag ang araw ay sumisikat at ang liwanag ay dahan-dahan at matindi, si Daylan ay nakaupo sa first class na cabin ng eroplano, nakatingin sa mga ulap sa labas ng bintana, at hindi maipaliwanag na naramdaman ang isang maliit na tipak ng mainit na hangin sa kanyang katawan, na hindi niya maiwasang magmukhang nagulat. Ito ang enerhiya ng tunay na apoy. Hindi niya maiwasang sundan ang paggalaw ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, pinatakbo ang bagong nilinang na Three-Sun Sword Cannon, at biglang nakaramdam ng bahagyang mainit na hangin na bumubulwak mula sa ibabaw ng katawan, halatang ito ang kanyang katawan. Puno ng espiritual na enerhiya, at ito ay ipinahayag sa isang tiyak na lawak. Sa kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang sa Sanyang Sword Cannon, si Ben ay matatag na natigil sa tuktok ng ikalawang antas, at walang ideya. Ngayon lang, parang malabo niyang nahawakan ang mga bakas ng breakthrough. Dahil ba sa mainit na sikat ng araw sa langit? Ang swerte daw talaga. Napasulyap si Daylan Ember sa nakakasilaw na sikat ng araw sa labas ng bintana ng makina, at hindi niya maiwasang gumuhit ng mahinang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Obviously, hindi siya katulad ng mga ordinaryong tao. Pagkatapos linangin ang Three-Sun Sword Cannon, malabo niyang nahawakan ang kapangyarihan sa araw sa sandaling ito. Ito ay may parehong pinagmulan ng apoy ng tunay na kakanyahan sa kanyang katawan, at kahit na ang antas ay mas mataas. Ang sitwasyong ito ay malinaw na pabor sa kanya, dahil maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang makalusot. Mula sa ikalawang antas ng tuktok ng Three-Sun Sword Cannon, hanggang sa ikatlong antas, ito ay katumbas ng kanyang kasalukuyang antas ng pagsasanay sa Chi. Pinalapot ang Sanyang True Fire Sword Chi. Ang lakas ng labanan ay tiyak na tataas. Dahil napakabuti ng swerte, subukan natin. Sa puntong ito, si Daylan ay nagpakawala ng labo, at ang kanyang mga mata ay unti-unting naging matigas. Bagamat hindi perpekto ang okus yung kinaroroonan niya, ito ay nasa first class cabin ng isang eroplano sa taas na 10,000 talampakan, ngunit ang paminsan-minsang pagkakataong ito ay bihira at mahalaga, at ito ay talagang hindi dapat palampasin. Pagkatapos ng lahat, kung magagawa niya ito, lalampas siya sa ikatlong antas ng Three-Yang Sword Cannon, at matagumpay na i-condense ang Three-Yang True Fire Sword Chi sa kanyang katawan. Hindi niya sinasabing 36 o 9, at isa lang ang kailangan. Natatakot ako ito ay sapat na upang suportahan siya upang mangibabaw sa kaharian sa mga unang araw ng katutubo. Pagkatapos ng lahat, ito ang paraan ng mundo ng paglilinang, at ito rin ang pinaka-nakakatakot na sword manual at sword art, kaya natural na hindi ito isang casual na biro. Tumakbo. Sa pag-iisip nito, matalas ang mga mata ni Daylan, at hindi siya nag-atubiling buhayin ang espiritual na enerhiya ng Three-Sun Sword Cannon sa kanyang katawan. Biglang, isang alon ng init tulad ng isang marahas na hayop ay nagsimulang mabaliw na tanggayin ang kanyang mga meridian, at ang nasusunog na katawan ay ginawa ang kanyang balat sa mata. Bahagyang namula, naging sanhi din ito ng kanyang pangitaas at pangibabang ngipin na kumagat sa lahat sa isang iglap, na may kalabog na tunog. Masakit. Naramdaman ng sakit na parang napunit sa katawan, kahit si Daylan ay hindi napigil ang mapangiti.
Kung tutuusin, delikado talaga ang kanyang cultivation method. Kung hindi niya papansinin, baka magkaproblema siya, pero wala talaga siyang magagawa. Kung sino man ang tumatawag sa kanya ay isang ligaw na paraan, at hindi niya ito masyadong maiisip. Gayunpaman, bagaman ito ay isang ligaw na paraan, ang ligaw na paraan ay mayroon ding mga pakinabang ng isang ligaw na paraan, iyon ay, maglakas loob na lumaban at manggahas na sumugod. Kaagad, ang katawan ni Dylan Ember ay napuno ng nakakapasong mainit na apoy, tulad ng isang rumaragasang baha at isang umuungal na kabayong pandigma, na baliw na umaagos sa kanyang mga paa at buto. Ang ligaw, nagninangas na malaking enerhiya ay bumuhos sa dantian ni Dylan Ember sa isang iglap, at unti-unting napalitan ng multo ng sanyang True Fire Sword Chi. Halos matagumpay. Halika! Nang makita ang eksenang ito, tumaas ng husto ang kumpiyansa ni Dylan, at walang pag-aalinlangan, pinatakbo niya ang Three-Sun Sword Cannon, ng mas galit na galit. Kasabay nito, labis pa rin siyang baliw na sumipsip ng kapangyarihan ng mundo at ng araw, at ipinakilala ang lahat ng makapangyarihang puwersa ng kalikasan sa kanyang katawan. Para pagyamanin ang multo ng Three ang True Fire Sword Chi. Sinamahan ng napakalakas na kapangyarihan ng araw ng kalikasan, dahan-dahan itong bumuhos sa anino ng Three yang True Fire Sword Chi, ang huli ay dahan-daang nakatitig sa mata, unti-unting kumikinang, unti-unting lumiliwanag, at isang nakakatakot na init ang biglang tumaas. Pang! Tulad nito, pagkaraan ng ilang sandali, kung ang isang alon ng nagninangas na pulang ripples ay lumitaw sa harap ng mga tao, tiyak na ito ay magpapanginig sa mga tao na dahan-daang namumulaklak mula sa anino ng Three yang True Fire Sword Chi, layer pagkatapos layer, bilog pagkatapos bilog. At pagkatapos ay unti-unting nabuo ang isang high-speed na pag-ikot, at biglang sumabog sa ika-1,000 ng 1 millisecond. Path! Isang abnormal na kulay ng dugo ang biglang lumitaw sa mukha ni Dylan, at pagkatapos ay hindi niya napigilan ang isang subo ng dugo, na ikinagulat ng mga nakapaligid na pasahero at flight crew. Ayos ka lang ba, itong bisita? Lumapit ang isang flight attendant na may umbok at magandang mukha at kinakabahang nagtanong. Ayos lang. Pero buhusan mo ako ng isang basong kumukulong tubig. Walang ekspresyong hinawakan ni Dylan Ember ang bahagi ng dantian sa ilalim ng kanyang tiyan, pinunasan ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, at bahagyang umiling, ngunit hindi niya maiwasang ibaluktot ang sulok ng kanyang bibig sa isang tiyak na arko. Parang, gumana. Pakuluan ng tubig. Okay, bisita, hintayin mo muna ako saglit. Narinig ng stewardess ang mga salita ni Dylan at muling pinagmasdan ang mukha ni Dylan. Lumipad sa tubig. Dude, why don't I show you? It's not a good thing na samo ka ng dugo nang hindi maipaliwanag. Kahit bata pa ako, isa akong Southern medicine practitioner. Business card ko ito. Kasabay nito, pagkatapos ni Dylan isang lalaking may gintong baso ang biglang nag-abot ng business card. 100 Herbs Hall. Kinuha ni Dylan Ember ang business card ng hindi namamalayan, pinagmasdan ito, at pagkatapos ay natagpuan ang tatlong salitang 100 Herbs Hall, at ang tila pangalan ng kabilang partido Scott. Ito talaga ang doktor ng bikutan. Hindi ko maalala na ito ang pinakamagandang Southern Medicine Hall sa New Hills. Tama, sina Scott Nigel at Lennon Nigel ng bikutan, dati raw siyang gumagamot sa mga pinuno ng estado sa Jongnan Health Bureau. Nang maglaon, nagretiro siya at bumalik sa kanyang bayan. Nagbukas siya ng Southern Medicine Hall sa New Hills, Jarlingnan Province. Sikat na sikat ang Thatched Cottage. Napakaswerte mo, binata. Nakilala mo ang doktor na taga-bikutan. Napakabait mo at handang magkusa na magpatingin sa doktor para sa iyo. Hindi magandang bagay ang samo ka ng dugo ng walang dahilan. Hayaan mo siyang magpakita sa iyo. Maraming tao sa eroplano ang nagulat nang marinig nila ang pag-ungol ni Dylan. Dahil ang bikutan ay may mahusay na reputasyon sa New Hills City, kilala ito bilang ang unang Southern Medicine Hall sa Jarlingnan Province.
At si Scott, ang binata na may gintong wire na salamin, ay naramdaman ang tiwala at paggalang ng 100 Herbs Hall ng kanilang pamilya, gayon din ang papuri ng kanyang lolo na si Lennon Nigel, at hindi niya maiwasang magpakita ng kaunting pagmamalaki sa kanyang anak. Mukha. Ngumiti siya kay Daylan at sinabing, "Dude, huwag kang mag-alala, hindi kita sisingilan para sa pagpapagamot ngayon. Ngunit ipinapangako kong gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Hindi, ayos lang ako." Gayunpaman, napailing si Daylan na may ngiti nang marinig niya ito. Southern Medicine. Huwag kalimutan na siya rin ay isang Southern Medicine doctor mismo, at siya rin ay isang napakalakas na Southern Medicine doctor. Natural, naiintindihan niya na ayos lang siya ngayon at walang mali. Sa kabaligtaran, siya ay napakahusay. Upang malaman na matagumpay niyang makondense ang isang sword energy ng Sanyang True Fire, napatunayan na nito na ang kanyang Sanyang Sword Cannon ay matagumpay na nakalusot at umabot sa ikatlong antas. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan na wala ngayon, kahit na ang mga sinaunang mandirigma na likas at malakas sa maagang yugto, kung gusto nilang maging mapangahas sa harap niya Daylan, o gustong guluhin siya, kailangan nilang tingnang mabuti ang kanilang mga sarili. Dahil ngayon ay kwalipikado na siyang kunin ang buhay ng mga ordinaryong sinaunang mandirigma mula sa mga unang araw ng likas na kapangyarihan. Dude, hindi magandang maging matapang. Gayunpaman, matapos marinig ang pagtanggi ni Daylan Ember, hindi mapigilan ni Scott na bahagyang sumimangot. Hindi niya inaasahan na siya ay may mabuting puso, at itinaas pa ang pangalan ng bikutan sa likuran niya, ngunit sinubukan pa rin ng kabilang partido na maging matapang, sa pag-aakalang ayos lang siya, at tinanggihan siya, na medyo hindi komportable. Hay! Medyo malabo talaga ang mga tao ngayon sa posisyon nila. Ang sabihing pangit ay humingi ng guilt. Manong, salamat sa iyong kabaitan, ang apelyido ko ay Ember. Gayunpaman, kung tama ang hula ko, ang iyong ninuno ay dapat na pamilya ng Nigel Sanangan, tama ba? Sa sandaling ito, biglang nagmula sa kanyang tainga ang boses ni Daylan. Paano mo nalaman? Nanlaki ang mga mata ni Scott nang marinig niya ang mga salita. Dahan-dahan lang. Ngumiti si Daylan Ember at ikinaway ang kanyang kamay, na nagpapaliwanag, sino ang hindi nakakaalam tungkol sa dalawang dakilang pamilya ng doktor sa Nanning at Northern Song Dynasty sa martial arts. Nakikita ko na ang apelyido mo ay Nigel, at mayroon kang malakas na enerhiya sa iyong katawan, kaya nahulaan ko. Sinadya niyang ibinaba ang boses sa tenga ng katabi pabulong na bulong. Ang tinatawag na Nanning at Northern Song Dynasties ay tumutukoy sa dalawang kilalang henyo na mga doktor na pamilya sa sinaunang Southern Warrior Circle mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Ang Ningan House ng Ningan House sa Southern Martial Arts Forest, at ang Kyoangus Song family ng Northern Martial Arts Forest, lahat ay may napakalakas na background sa likod nila, walang mas mahina kaysa sa 11 sekta ng pangalawang klase. Ito pala ay kapwa-tao, walang galang at walang galang. Hindi inaasahan ni Scott na sasabihin ang mga ganoong salita mula sa bibig ni Daylan. Matapos ang mahabang paghinto, dahan-dahan siyang umiling at ngumiti. Hindi naman ako nag-expect na magiging kapwa ko lalaki kaya hindi na nakakapagtaka. Napakagalang ni Kuya Nigel. Ngayon ko lang napagtanto, at medyo umunlad ang aking kaharian, kaya hindi ko sinasadyang tanggihan ang iyong kabaitan. Napangiti si Daylan nang marinig niya ito, ngunit ipinaliwanag niya ito ng napakagalang. So ayun, congratulations talaga kay Kuya Ember. Agad namang bumati si Scott matapos marinig ang mga salita. Dahil ang cultivation realm ay bahagyang bumuti, ang pagsusuka ng dugo o isang bagay ay natural na normal, at ito ay talagang okay. Mukhang maganda ang intensyon niyang makialam sa sarili niyang negosyo. Hay! Nakakahiya talaga. Gayunpaman, napansin din niya ng kaunti sa sandaling ito, si Daylan Ember, isang kapantay na tila kasing edad niya, ay talagang nagbigay sa kanya ng hindi maarak na pakiramdam, na parang ang mga bundok nakatingin sa itaas at ang mga bundok ay nakatayo, na hindi ka panipaniwala. Dapat mong malaman na siya ngayon ay nasa tuktok ng pangalawang antas ng mga sinaunang mandirigma.
Kung ang kalaban ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya, posible ba na siya ay nasa antas ng unang klase ng mga sinaunang mandirigma? Ito. Imposible. Hindi ito biro. 249. Ang apat na panahon ng Jarlingnan Province ay parang tagsibol at maganda ang tanawin. Sa partikular, ang New Hills, ang kabisera ng probinsya, ay kilala bilang isang nakasisilaw na perla sa katimugang lupain ng inang bayan. Ito ay isang napakamaunlad at modernong metropolis na nangunguna sa bansa. Nasa urban area ang airport ng New Hills, at halos 10:00 na ng umaga nang lumapag ang eroplano. Kuya Ember, meeting is fate. This is my personal phone number. If there is another chance in the future, let's have 2 drinks together, and I will be your tour guide. Pagkababa ng eroplano, ang ilang pamilyar na gininto ang salamin ay tinapik ni Scott ang balikat ni Daylan Ember nang may ngiti, kinuha ang kanyang business card at itinuro ang numero ng telepono na nakalagay. Noong una, pagkatapos malaman na sila ni Daylan ay magkaparehong uri ng mga tao, personal siyang magiging tour guide para kay Daylan at dadalhin siya sa New Hills. Ngunit ang araw na ito ay hindi nagkataon, dahil hindi dumating si Daylan Ember upang maglaro, kaya maaari lamang siyang sumuko ng may panghihinayang. Napakagalang ni Kuya Nigel, higit sa lahat dahil ito ay masyadong kapos-palad, sa oras na pumunta ako dito upang magnegosyo. Kung hindi, tatawagan kita mamaya. Naaawa din na sabi ni Daylan Ember. Tila pagkatapos ng isang nakaraang pagpapalitan sa eroplano, nalaman niyang si Scott, ang kabilang partido, ay lubos na nagpapagana sa kanya, at maaari siyang maglaan ng oras upang makipagkaibigan, ngunit nakakalungkot na ito ay nagkataon lamang. Of course it's fine. I'm sorry, sasagutin ko ang tawag. Tuwang-tuwa si Scott nang marinig niya ang mga salita, at pagkatapos ay biglang tumunog ang teleponong nakabukas sa oras na ito, na nagpatigil sa kanya saglit, at pagkatapos ay humingi ng tawad at tumalikod. Nakakonekta ang telepono. Hello, Uncle Lin. Kakabalik ko lang. Ano? Foreign guests. Masyado bang gulo? Okay, I see. I'll rush over right now. Pagkatapos ay sinagot ni Scott ang telepono ng ganap na nakasimangot, pagkatapos ay bumantong hininga at nahihiyang sinabi, kapatid na Ember, tila kailangan ko munang umalis. May nangyari, at ang mga pinuno ng probinsya ay nagdala ng isang dayuhang panauhin, hinahanap ako upang magpatingin sa isang doktor. Mga dayuhang bisita. Bahagyang nagulat si Daylan nang marinig niya ito. Oo, dayuhan. Napailing din si Scott nang marinig niya ang mga salitang, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, sa palagay ko malalaman ko lang kung nagmamadali akong lumapit para tingnan. Kung ganoon, Kuya Nigel, dapat kang umalis sa lalong madaling panahon. Sabi ni Daylan nang marinig niya ang mga salita. Kung ordinaryong pasyente, ayos lang, pero kapag nasangkot na ang dalawang foreign guest, kahit ano pa ang sitwasyon, medyo magulo pa rin. At least hindi siya nag-abalang makisali sa ganitong bagay. Okay, then I'll take my leave. Bahagyang naikuyom ni Scott ang kanyang mga kamao pagkatapos marinig ito, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Kuya Nigel. Sa pagtingin sa likuran ng kabilang partido na paalis, si Daylan Ember ay hindi namamalayan na nagsalita, ngunit sa huli, ang boses ay masyadong mahina para marinig ng kabilang partido. Pagkatapos ang figure ay unti-unting nawala sa karamihan at nawala. Forget it, tinatamad akong makisali sa usapang na to. Sa mga pamamaraan ng Nangan House at pamilya ni Nigel, hindi naman dapat malaking problema to, di ba? Umiling si Daylan Ember at bumulong. Kasabay nito, sa tuktok na ward ng isang tertiary hospital sa New Hills. Ito ang pinakamataas na ward ng ospital, ang mga kilalang eksperto ay naka-standby 24 na oras sa isang araw, at ito ay nilagyan ng nangungunang sistemang medikal upang matiyak na ligtas ang mga pasyente. Ngunit ngayon, pinasimulan nila ang isang napakahirap at napaka-espesyal na pasyente. Siya ay mula sa isang isla na bansa at dumating sa South Pole sa ngalan ng nangungunang 500 kumpanya sa mundo, ang Maori Commercial Co. Limited.
na kontrolado ng pamilyang Maori. Dumating siya sa Jarlingnan Province upang talakayin ang isang napakahalagang kooperasyon. Ang kanyang pangalan ay Maori Saburo, at siya ay may mataas na katayuan kahit na sa makapangyarihang pamilyang Maori. Ngunit ngayon siya ay may sakit, hindi maipaliwanag na sakit. Bag. Rice bucket. Malaking rice bucket. Alam mo ba kung ano ang pagkakakilanlan at katayuan ng Saburo kon sa ating Japan, sa ating Maori Trading Co. Limited? Binabalaan kita ngayon bilang isang dayuhang bisita, at ngayon ay agad akong humanap ng paraan, kung hindi, pupunta agad ako sa embassy para magprotesta. Nakita ko ang isang mabilog at bigot na nakaistilo ng Fat Pig Islander na nagsasalita ng awkward na Southern, mayabang at nagmumura. Nang makita ng mga dalubhasa at mga santo na naghihintay sa labas ng ward ang eksenang ito at nakarinig ng mga walang pakundangan na pagbabanta at pagmumura, hindi nila naiwasang baguhin ang kanilang mga ekspresyon, at tila galit na galit sila at nanginginig ang kanilang mga mukha. Dapat mong malaman, bilang mga nangungunang may awtoridad na eksperto sa tertiaryong ospital na ito, saan ang mga taong ito ay hindi nagsisilbi ng magagandang salita at magagandang salita. Sino ang maglakas loob na magsalita ng malupit sa kanila? Pero ngayon, ikaw at ang ibang dayuhan ay nangangahas na maging mayabang dito, at sila rin ay taga-isla, paanong hindi sila magagalit? Mr. Reed, Director Lin. Nakita mo na ang sitwasyon ngayon. Hindi alam ng mga taga-isla kung saan nila nakuha ang mga maruruming bagay na ito. Patawarin mo sa kami sa aming kakulangan sa kaalaman at kawalan ng kakayahan na gamutin ang kanyang sakit. Magpaalam ka na. Umalis ang makapangyarihang eksperto ng may paghamak. Bah! What the hell? Napakayabang ng pagpapatingin sa doktor, panliligaw lang kay kamatayan. Ikaw. Sinasabi ko sa iyo, kami ay mga dayuhang panauhin, at si Lord Saburo ang iyong pinakakagalang-galang na panauhin sa South Pole. Mr. Reed, kailangan mong isipin, kung may mangyari kay Lord Saburo sa iyo, lahat ng mga kontrata sa hinaharap ay biwag mong pag-usapan yan. Laking gulat ng matabang baboy isla na may bigot nang makitang naglalagay nga ng kargada ang doktor, at saka siya mukhang nagbabanta. Dapat mong malaman na sila ay mga dayuhang panauhin, mga kilalang dayuhang panauhin, hindi banggitin si Saburo kon ay isang kilalang malaking tao sa kanilang pamilyang Maori. Kung may nangyari dito, ano? Kaya talagang hindi siya maaaring ma-accident dito. Kung hindi, malamang na hindi siya makakain at makalakad, at hindi man lang siya kwalipikadong bumalik sa isla na bansa at bumalik sa pamilyang Maori. Siyempre ayaw niyang makita ang eksenang iyon. At ang taong tinawag na Presidente Reed ng mga eksperto sa ospital at ng mga tao sa isla na may bigot at matabang baboy ay walang iba kundi si Quentin Reed na hinayaan si President Reed. Narinig niya na ang kanyang mukha ay lubhang madilim at pangit sa sandaling ito. Hindi ko inasahan na ang isang maliit na karakter ay maglalakas loob na ituro ang kanyang ilong para pag-alitan siya, at ituro ang kanyang ilong para magbanta. Naisip ba niya na si Quentin ay gawa sa putik? Ngunit nang marinig niya ang kabilang partido na binanggit ang kontrata, ang kanyang mga mata ay medyo walang awa, hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang mga daliri at nagtiis, at pilit na ngumiti, Your Excellency Matsoy, huwag kang mag-alala. Your Excellency Saburo is our Reed. Daang grupo rin ang aming pinaka-pinarangalan na panauhin sa Jarlingnan Province, gagawin namin ang aming makakaya para pagalingin siya, makatitiyak ka. Hindi, sa pagkakataong ito ang pakikipagtulungan sa pagitan ng kanilang Reed Group at ng kabilang partido na Maori Commercial Co. Limited. Ay masyadong mahalaga. Napakahalaga nito na maging ang mga nakatatanda na miyembro ng pamilya Reed ay nagbigay ng malaking kahalagahan dito, at maging ang ilang matatanda ay nagbigay ng utos ng kamatayan na makipagkontrata, kung hindi, ang mga kahihinatnan ay magiging kapahamakan. Batay sa mga dahilan sa itaas, kahit nahayaan ni Quentin Reed na muling buuin ang kanyang puso, maaari lang niya itong pigilan ng tapat. Dahil alam niya na bagamat ang patay na taong grasa na may bigot ay isang maliit na papel sa pamilya Maori, ang problema ay hindi karaniwan ang pagkakakilanlan ng Saburo Maori na nakahiga sa kama. Siya ang tunay na direktang inapo ng pamilya.
Naaapektuhan ng pagiging kwalipikado ang pakikipagtulungang ito. That's the best. I believe that Reed will always make the right choice. I believe in you on this point. Ang matabang baboy na isla na may bigot ay sumuko lamang matapos itong marinig at naghintay ng balisang. Humph! Nang makita ang 2,580,000 na ugali ng isang maliit na karakter tulad ng kabilang partido, hindi napigilan ni Quentin na sumangot ng malamig, ngunit nagpipigil pa rin siya, tumalikod at sinabi sa isang lalaking nasa edad 40 sa kanyang tabi, Director Lin, ano dapat ba nating gawin ngayon? Ang apelyido ng kabilang partido ay Lin, siya ay isang napakasiglang opisyal ng gobyerno ng Provincial Investment Promotion Bureau, at siya rin ang kinatawan ng gobyerno na namamahala sa Maori Commercial Co. Limited. Na pumunta sa Southpole para sa negosasyon sa pamumuhunan sa Jarlingnan Province. Kaya kinukonsidera na sila ngayon ay nasa iisang bangka, kung kung ma-accident si Saburo Mori sa kanilang site, hindi pa banggitin ang pagtaob, ang pagprotesta lamang sa embahada at magdulot ng diplomatikong insidente ay sapat na para sumakit ang ulo nila. Kaya ngayon ang kanilang pangunahing prioridad ay ang maghanap ng magpapagaling kay Saburo Mori. Ano man ang presyo, ang layuning ito ay dapat matupad. Halos lahat ng kanluraning dalubhasa sa medisina mula sa nangungunang 3 ospital sa New Hills, ngunit lahat sila ay walang magawa, tanging ang Southern Medicine lang. Gayunpaman, si Lennon Nigel mula sa Bikutan ay wala sa New Hills ngayon, ngunit tila nasa kabisera, pero ako tumawag na siya para ipaalam na nandito ang apo niyang si Scott. Ngayon lang natin makikita kung may magagawa siya. Nag-aalalang sabi ni Director Lin. Apo ni Lennon Nigel. Kaya niya ba? Bahagyang napasimangot ni Quentin Reed, at ang mapanghamak na saloobin ay hindi sinasadya at hindi sinasadyang ipinakita. Isang tingin ng panghahamak. Sa kanyang palagay, ngayon ang ganitong uri ng mahalagang okasyon ay malamang na ang presensya lamang ni Lennon Nigel ng personal, upang maging kwalipikadong lumaban, ngunit ngayon, isang batang lalaki lamang, ang apo ni Lennon Nigel. Ilang taon ka nang nag-aral ng Southern Medicine, kaya mo ba? Hindi ito dapat maging problema. Sa pagkakaalam ko, bagamat medyo bata pa si Scott, mukhang ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Maging ang Beijing Health Bureau ay interesadong i-recruit siya para maging eksperto sa tradisyonal na gamot ng Chino. Gayunpaman, sinabi ni Direk Lin, at bahagyang nagulat si Quentin Reed. Sa kanyang katayuan at background, syempre, alam niya kung ano ang Beijing Health Bureau. Sa madaling salita, isa itong modernong palasyong medikal ng imperial. Hindi niya inaasahan na makukuha ng binata ang atensyon doon, ngunit hindi niya inaasahan at medyo nabigla. Sa ganitong pag-iisip, bigla siyang nagkaroon ng konting tiwala sa kanyang puso, ngunit pagkatapos ay natakpan ito ng matinding sama ng loob. Iginalaw niya ang kanyang mga tuhod ng hindi namamalayan, ang kanyang bahagyang maulap na mga mata ay puno ng kabagsikan, napakapangit. Kung hindi dahil sa moldite na iyon, ako, si Quentin, ay pahihirapan ng ganito. At sa sandaling ito, huli na dumating si Scott, na puno ng alikabok. Sa sandaling makita niya ang pagdating ni Scott, biglang nagpakita ang mukha ni Director Lin ng pananabik, narito si Reed Nigel, narito. Tito Lin. Obvious na parang kilala ni Scott si Director Lin, kaya hindi niya namamalayan na naglakad siya at humihingal na nagtanong, Tito Lin, anong nangyayari? Seryoso ba ang sitwasyon gaya ng sinabi mo? Malalaman mo kapag pumasok ka at tumingin. Marami tayong nangungunang eksperto sa Western Medicine mula sa nangungunang 3 ospital sa New Hills City, ngunit lahat sila ay walang magawa at nakabalik ng walang tagumpay, kaya't maaari lamang umasa si Uncle Lin. Sa iyo ngayon, Reed Nigel, matutulungan mo ako. Bulong ni Director Lin. I see. Tingnan muna natin. Island, people from the island country. Sabi ni Scott, naglalakad papasok sa ward, ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Damn, taga-isla ito. 250. Bage, anong tono mo? Anong ugali mo?
At nang marinig niya ang halatang pag-alit at lumalaban na tono ni Scott, ang mga tao sa Fat Pig Island na may 8 karakter na bigot ay biglang nag-init, na may malungkot na hitsura sa kanyang mukha. Tinanong. 8 grids. Ano ang iyong tono at ugali? Dapat mong malaman na sila ay mga mamamayan ng dakilang bansang isla ng Hapon. Ito ba ang tono ng paghamak? Mr. Nigel, ikaw. Maging si Direk Lin ay hindi naiwasang magbago ng bahagya nang marinig ang mga salita. Hindi niya naintindihan ang reaksyon ni Scott nang makita niya ang kabilang partido. Paumanhin, Tio Lin. Mukhang nakalimutan mo. Tumanggi ang ating bikutan na tretuhin ang mga taga-isla. Ngunit malamig na sinabi ni Scott sa susunod na sandali, pagkatapos ay tumalikod na at aalis na sana. Teka, Mr. Nigel? Teka, may sasabihin ka. Ang iyong 100 herbs hall talaga ang may ganito. Mabilis siyang pinigilan ni Director Lin, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap na may konsensya. May impresyon nga siya na parang may ganitong panuntunan ang bikutan, pero dahil hindi pa siya nakaka-encounter ng ganoon dati, kaya wala siyang pakialam, pero ngayon. Dapat alam mo na ang kabilang partido ay kumakatawan sa Japanese Maori Commercial Co. Limited. Pumunta sa kanilang South Fall, napakahalaga na pumunta sa Jorlingnan upang talakayin ang isang napakahalagang kooperasyon. Kahit na ang mga nakatataas sa itaas ay nagbigay sa kanya ng death order, at hindi dapat magkamali sa bagay na ito, ngunit ngayon, hindi niya inaasahan na ang bikutan ay talagang may ganoong tuntunin, na hindi magpatingin sa doktor sa isla. Gulo ito. Tama, namatay ang lolo ko sa kamay ng mga taga-isla, kaya noong itinatag ng lolo ko ang 100 Herbs Hall, siya mismo ang nagtakda ng bakal na panuntunan na hinding-hindi niya pakikitunguhan ang mga taga-isla. Kaya, patawarin mo ako. Sa sandaling ito, tiyak na sinabi ni Scott He, na walang posibilidad na lumingon sa kanyang tono, na naging dahilan upang biglang magbago ang mga ekspresyon ng lahat. Mr. Nigel. Nag-alinlangan si Director Lin, hindi alam kung ano ang sasabihin. Mapangahas. Gayunpaman, biglang galit na sumigaw si Quentin nang marinig niya ang mga salita, na para bang inilagay niya ang kanyang poster ng napakataas at mapagkunwari, tumingin kay Scott at malamig na sinabi sa isang nag-uutos na tono, ipinapayo ko sa iyo na alamin ito ngayon. Kami ay hindi nagmamakaawa sa iyo, ngunit nag-uutos sa iyo si Mr. Saburo ay ang aming marangal na dayuhang panauhin sa South Fall, kung may nangyaring mali dahil sa pagtanggi mong tretuhin, maaari mo bang tanggapin ang responsibilidad na ito? Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay mukhang madilim, at kasabay nito, ay may hindi maipaliwanag na bakas ng karaniwang kaaway, sa kanyang mga mata, na tila siya ang tinanggihan ng paggamot. Katulad ito ng eksena noon na sa tuwing naiisip niya ito ay nagagalit siya. Bag. Ano ang ugali mo bilang isang binata? Alam mo ba kung ano ang pagkakakilanlan ni Saburo Kon at kung ano ang kanyang katayuan sa ating isla? Naglakas loob kang tumanggi sa pagpapagamot ngayon, na simpleng diskriminasyon at kahihiyan laban sa mga mamamayan ng ating dakilang islang bansa sa Japan. At ang matabang baboy isla na may bigot ay galit din nang marinig niya ang mga salita, at siya ay sumigaw at nagbanta na may malungkot na ekspresyon, makinig ka sa akin ng malinaw, kung hindi ka maglakas loob na makita si Saburo Kon ngayon, at kung hindi mo, pagalingin siya, I will immediately contact our Foreign Affairs Department to issue a serious protest and we will be stop our cooperation, by then, hehe. Biruin mo, napakaranggal na katayuan na sila ay mga mamamayan ng malaking bansang isla ng Hapon, isang doktor lamang ng Southern Medicine ang nang-ahas na tumanggi sa paggamot, ito ay talagang hindi makatwiran, at humihingi siya ng dead end. At nang marinig niya na ang mga tao sa Fat Pig Island na may beard ay muling binanggit ang pagwawakas ng kooperasyon, hindi napigilan ni Quentin na biglang magbago ang kanyang ekspresyon, pagkatapos ay tumingin kay Scott at nagutos, ikaw, ngayon, agad na magbigay. Magpatingin ako sa doktor para sa kamahalan Saburo. Gayunpaman, nang marinig ni Quentin ang mataas na profile, mapanghusga, pananakot at mapang-utos na mga salita, napayuko na lamang si Scott sa kanyang mga labi sa pang-aalipusta at bahagyang nanunuya, mukhang lumalala talaga ang pamilya Reed kamakailan. Kahit isang lalaking may problemang tulad mo.
ay kwalipikadong kumatawan sa pamilya Reed, sok-sok. Habang gumagawa ng mapanuksong boses, tumalikod siya at walang pakialam na umalis. Tito Lin, pasensya na, hindi naman sa hindi kita tutulungan, kundi ito ang utos ng pamilya. Pasensya na po, gumawa ka muna ng hakbang. Tigilan mo nga ako. Ngunit sa sandaling ito, biglang tila nabaliw si Quentin, tinitigan si Scott na may malungkot na mga mata, at sumigaw sa bodyguard sa tabi niya, tigilan mo siya. Nandito ako, Quentin. Gusto kong makita kung paano ang isang binata sa ang kanyang 20s ay maaaring maging napakayabang sa harap ko, Quentin. Halatang hindi tama ang kanyang emosyon sa sandaling ito. Gayunpaman, ang pangangatwiran ay hindi lamang nakatutok kay Scott, ngunit malamang na mapuko ng katulad na eksena, katulad na pangungutya, at katulad na pagtanggi. Ang sakit, kaya pala irritable siya. Tigilan mo ako. Umasa ka na lang sa mga basurang ito. Nang marinig ang mahigpit na sigaw ni Quentin, dahan-daang huminto si Scott, naramdaman na ang mga lalaking nakaitim na may mabangis na momentum sa likod niya ay unti-unting pinalibutan siya, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay unti-unting nagbabalangkas ng malamig na arco. Hindi maipaliwanag, unti-unting lumabas ang malamig na nihilistic na enerhiya mula sa kanyang mga kamay. Sa isang iglap, isang lumalakas na momentum ang lumabas sa kanyang katawan, na nagpapalpitate at nanginginig sa mga tao, at agad na tumagos sa tense na ito. Nagpalit ng kulay ang mga lalaking nakaitim na iyon. Damn! Ang taas! Sa sobrang puyat nila sa kanilang mga puso, biglang nagdilim at umihip ng malakas ang hangin, ngunit nakita nila si Scott na sinuntok at sinipa agad ang dalawang tao. Pagkatapos ay isang sipa ng letigo ang hamampas, direktang sinipa ang natitirang 2 o 3 tao na parang gumugulong na lang. Kanya. Nang makita ang eksenang ito, si Rao Shailan, isang mataas na opisyal na tulad ni Director Lin na nakakita na sa mundo, ay hindi napigil ang huminga ng malalim. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Scott. Ang personal na bodyguard sa tabi ni President Reed ng Reed Group ay na-turn over. Ikaw, ako. At ang mga taga-isla ng bigot at matabang baboy ay hindi napigil ang pagpawisan ng husto, at ang kanilang mahaba at singkit na mga mata ay puno ng takot. Maliit na karakter lang siya, syempre hindi pa siya nakakita ng ganoong eksena. Ito pala ay isang sinaunang mandirigma, hindi nakakagulat na naglakas loob siyang maging mayabang sa harap ko, Quentin. Sa sandaling ito, bagamat ang mukha ni Quentin ay madilim at kahit sobrang asul, hindi siya natakot, nagngangalit lang siya ng kanyang mga ngipin. Isa pala itong sinaunang mandirigma, hindi katakatakang naglakas loob siyang maging mayabang. Ang yabang kaya sa harap mo. Nang marinig ang pagyayabang ni Quentin at inilagay ang kanyang sarili sa napakataas na posisyon, na may napakataas na profile, hindi napigilan ni Scott na magpakita ng pang-iinis sa gilid ng kanyang bibig, at mahinang nagsabi, alam mo kung ano. Ikaw ang isa. Na alam lang kung paano pasayahin ang islang aso ng mga tao, bukod sa pagkakakilanlan ng pamilya Reed, hindi ka talaga umutot. Ang kanyang lolo sa tuhod ay pinatay ng isang taga-isla, kaya ito ay isang puot na hindi maaaring hugasan ng dugo, hindi pa banggitin na si Quentin ay napakanambabola, sa kanyang harapan, upang pasayahin ang isang taga-isla lamang, at gusto siya. Sa Scott medical na paggamot para sa mga taga-isla. Ba! Managinip ka! Wala akong bakanteng oras para pagsilbihan ka retard. Anong sabi mo? Maniwala ka man o hindi? Hinayaan ni Quentin Reed na sumabog ang kanyang baga nang marinig niya ang mga salita. Hindi niya namamalayan na nais niyang gamitin ang lumang gawain upang takutin ang mga tao, ngunit biglang nalaman na ang mga taong nasa ilalim ng kanyang utos ay madaling nalinas ng kabilang partido, at maaari lamang siyang magkaroon ng malungkot na mukha at nanginginig na mga daliri. Dahil doon, pinilit niyang pansamantalang pigilin ang galit sa kanyang puso. Sumunod sa kanya, tumingin siya kay Scott at malamig na sinabi, dahil alam mo ang aking pagkakakilanlan at alam mo na kinakatawan ko ang pamilya Reed, kung gayon ipinapayo ko sa iyo na huwag kang malungkot ngayon. Kung ang iyong kamahalan sa buro ay talagang dahil sa iyong pagtanggi na doktor, anong nangyari, kaya mo ba itong responsibilidad?
Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, parehong si Direktor Lin at ang taong mula sa isla ng bansa na may bigot at matabang baboy ay biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Siyempre alam nila kung ano ang ibig sabihin ng galit ng tinatawag na Reed family. Hahaha. Boy, maririnig mo na ba ngayon? Dapat ay tapat kang pumunta sa kamahalan sa bureau para magpatingin sa doktor, kung hindi, papakainin ka ni Mr. Reed at palakad-lakad. Sumunod naman sa mayabang na tawanan ang mga taga Fat Pig Island. Parang may kontrol sa lahat. Pamilya Reed, hehe. Ngunit sa sandaling ito, isang mahinang panunuya ang tumunog, at si Scott ay tumingin kay Quentin na may parang tulala, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay puno ng panunuya. Okay, ang galit ng pamilya Reed. Kung mayroon ka nito, just subukan mo, ako, ang Nangan House, Ninja, ang papalit sa kanilang lahat. Kahit na ang Nangan House ay nagbago na sa panahon, ang mga taon ay nagbago, at ito ay nawala sa loob ng maraming taon. Ngunit ang tatlong salita ng Nangan House ay palaging kaluwalhatian ng kanilang pamilyang Nigel, ang kaluwalhatian ng kanilang mga ninuno. Hindi nila nakakalimutan ang anumang bagay. Yun nga lang, sa tuwing seryosong sinabi ng pamilya nila ang tatlong salitang iyon, hindi na nangangailangan na masyadong kalokohan ang ibig sabihin na kanilang kinakatawan. Pamilya Reed. Hehe. Kung may kakayahan ka, subukan mo lang, si My Nangan House Ninja, huwag kang matakot. Sumunod sa kanya at tumalikod ng walang pag-aalinlangan, nag-iwan lamang ng mahinang panunuya at pangungutya sa tenga ng lahat, at ang nahihiya, labis na galit, madilim na mukha ni Quentin. Ang kanyang hindi mapigil na katawan ay nanginginig ng husto, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Pum! Kaluskos! Hindi niya napigil ang sumigaw sa sobrang inis, sinipa niya ang upuan sa tabi niya na parang baliw, pero bigla siyang umungol, namula agad ang mukha niya, at namula ang paa. I scuttled. Puff! Nang makita ang eksenang ito, maraming maliliit na nurse na nagtatago at nanunood ng dula sa di kalayuan ay hindi napigil ang matawa. Deserve talaga ng lalaking ito. Mr. Reed. Gustong matawa ni Direk Lin nang makita ang eksenang ito, ngunit alam niyang kung tatawa siya, siguradong masama. Kaya't sa sandaling ito, habang galit na pinipigilan ang kanyang pagtawa, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala ng kaunti, ano ang dapat nating gawin ngayon. 100 Herbs Hall ay ayaw kumilos, at ang iba ay walang kapangyarihan, kaya talagang gusto naming manood kamahalan Saburo, ipagpatuloy mo ang ganito. Sinulyapan niya si Saburo Mori na unti-unting humihinga sa hospital bed, puno ng pag-aalala ang mukha. Bagamat hindi rin niya gusto ang mga taga-isla, ang problema ay kapag may nangyari sa kanila, hindi na nila kailangang isipin iyon, tiyak na magiging seryoso ang kahihinatnan nito. Anong gagawin ko? Bikutan, The Nigel Family. Hehe, hindi lang kami ni Jarlingnan kasama ang pamilya nila ng Southern Medicine Practitioners. Namatay yung asong hindi marunong bumangon. Hindi ba kami makakahanap ng tao? Iba. Parang may iniisip, unti-unting bumungad sa kanyang puso ang isang mukha, isang batang mukha, na bigla siyang napangiti ng mapait. Hindi ka ba napakakol na bata? Hindi mo man lang napagaling ang sakit ng Quentin ko, kaya galit ka. Mabuti na lang, gusto kong makita ngayon, at ngayon ay isang kilalang dayuhang panauhin ang kasali, at maging ang lalawigan ay binibigyang halaga ito. May lakas ka pa bang mamatay? Kung hindi dahil sa pamilya Nigel na nakatayo sa likod ng batang iyon ngayon, magkakaroon siya ng kaunting lakas sa kabisera. How dare he speak ng ganyan? 251. Sa kabilang banda, kinuha ni Daylan Ember ang kanyang telepono at dinal si Jian Dong pagkatapos kumain ng simpleng almusal sa airport. Mula noong huling beses na binago ni Daylan ang kanyang sarili sa villa ni Dong at ipinakita ang kanyang malademonyong kasanayang medikal para iligtas si Mr. Dong, agad na naalala ng pamilya Dong ang mukha ng binata na nagngangalang Daylan. Si Jian Dong, bilang apo ni Ji Dong at anak ni kalihim Wendell Dong, ay natural na walang pagbubukod.
Kung tutuusin, sa madaling salita, kung nailigtas ni Dylan si Mr. Dong, siya ay matatawag na benefactor ng kanilang pamilya Dong, isang naging-iligtas buhay na benefactor. Kaya, syempre, imposibleng hindi pansinin. Kaya ngayong si Dylan ay nasa kanilang pamilyang Dong, ang buong pamilya ay may napakataas na katayuan at napakahalaga. Sa araw na ito, si Jeon Dong ay nasa isang pribadong high-level club sa New Hills. Mukhang may na-encounter siyang problema. Mukha siyang malungkot at pangit, ngunit biglang may dumating na staff ng club dala ang kanyang mobile phone at bumulong ng may paggalang. Master Dong, nagri-ring ang phone mo. Telepono. Hinaplos ni Wendell Dong ang kanyang mabalahibong blonde na ulo, at sinulyapan siya ng walang pasensya. Nang makita niya ang numero, biglang nanliit ang kanyang mga mata, at isang nagulat na kulay ang umikot mula sa kanyang mga mata, at hindi niya napigil ang bumulong. Boses, Kuya Dylan. Halatang halata mula noong huling insidente, utos man iyon ng kanyang ama, o sa kanyang sarili. Anyway, ang numero sa telepono sa sandaling ito ay nakatatak ng malalim sa kanyang puso. Kuya Dylan. At halatang natigilan ang service staff ng private club nang marinig niya ang mga salita, ngunit hindi niya inaasahan na maririnig niya ang mga ganoong salita mula sa bibig ni Master Dong. Kuya. Gustong malaman kung anong pagkakakilanlan sina Jeon Dong at Young Master Dong. Ang marangal na kabiserang lungsod ng lalawigan ng Jarlingnan, ang anak ni Wendell Dong, kalihim ng lungsod ng New Hills, hindi pa banggitin na si Kalihim Dong ay ministro rin ng Departamento ng Propaganda ng probinsya sa lalawigan at miyembro ng Provincial Standing Committee. Ang mga pinuno ay hindi naman pinalalaki. Pero ngayon, si Jeon Dong, ang anak ni Secretary Dong, Young Master Dong, ay talagang tumatawag sa taong nasa kabilang dulo ng telepono na Brother Dylan, sa harap niya. Anyway, kahit anong kuya, ang salitang ito lang ay sapat na para mabigla siya. Yung kapatid na Dylan. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Maaaring ito ay mula sa kabisera. Si Dylan talaga. Nang mabigla ang waiter sa pribadong club, muling idinial ni Jeon Dong ang telepono na may pinanibik sa kanyang mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, magalang niyang sinabi, "Kumusta, Kuya Dylan?" Wala ang telepono ngayon. Sa tabi ko, pasensya na at hindi ko narinig ang pagtunog ng telepono. Nang makita ang eksenang ito, mas nabigla ang waiter, at kahit isang salot ng kalokohan ay bumungad sa kanyang mukha, nakabuka ang kanyang bibig na hindi man lang maisara. Damn, nananaginip ba ako? Ang marangal na Dong Janhoy ang Master Dong ay napakagalang sa kanyang mga kapantay, kahit na ang mga Young Master sa kabisera ay hindi gaanong makapangyarihan, tama ba? Hindi niya maisip kung sino ang nasa kabilang dulo ng telepono. No wonder, sabi ko kung bakit kanina pa ako nakikipag-usap sa phone at walang sumasagot. Si Dylan sa kabilang dulo ng telepono ay tumango, pagkatapos ay nakangiting sinabi, "Nasaan ka ngayon?" "Nasa New Hills ako, at may hinahanap ako sa iyo." "Kuya Dylan, nakarating ka na ba sa New Hills?" "Talaga, ang galing, susunduan kita ngayon, nasaan ka?" Nang marinig ni Jeon Dong na talagang dumating si Dylan sa New Hills, agad siyang natuwa ng walang pag-aalinlangan at mabilis na sinabi. "Nasa caves ako ngayon sa airport, don't worry. Hihintayin kita dito." Nakangiting sabi ni Dylan Ember. Ang New Hills Airport ay nasa gilid ng urban area, sa parehong direksyon ng pribadong club kung saan matatagpuan ang Jeon Dong sa ngayon, at tumatagal ng humigit kumulang 20 minuto upang makarating doon. Kaya't nang marinig niya ang mga salita ni Dylan, agad na sinabi ni Jeon Dong, "Kung gayon mabuti Dylan, magde-drive ako roon ngayon din. Dapat kalahating oras lang. Mangyaring maghintay sandali doon. Walang problema." Ngumiti si Dylan at tumango, pagkatapos ay ibinaba ang telepono. At nang makita ang eksenang ito, hindi nagatubili si Jeon Dong na bumangon at iniligpit ang kanyang mobile phone, handang magpalit ng damit at umalis. Malinaw, sa kanyang isip sa sandaling ito, ang pagdating ni Brother Daylani ay mas mahalaga kaysa sa anupaman. Ngunit sa sandaling ito, may hamarang sa kanya na may kalahating ngiti. "Bakit, Master Dong? Gusto mong tumakbo bago pa man magsimula ang laro natin?"
Pwede ba? Natatakot ka. Hahaha. Nakita ko ang lalaking nakasuot ng isang set ng maluwag na casual na damit at ang kanyang buhok ay mainit at tingina. Kayo manggidilaw, na may pagmamalaki sa kanyang mga mata, tumingin siya kay Holden at ngumiti ng malapad. Holden Reed, umalis ka na. Wala akong oras na makipag-usap sa iyo ngayon. Gayunpaman, malamig na sinabi ni Jiendong nang marinig niya ang mga salita, at itinulak ang tao palayo. Holden Reed, malalaman mo sa pangalan na ito ang pamilyang Reed. Si Quentin mula sa Reed Group ay walang anak sa kanyang mga unang taon dahil sa mga problema sa fertility, kaya palagi niyang minamahal si Holden, ang kanyang collateral na pamangkin. At sa ganoong pagkakakilanlan, siya ay talagang kwalipikadong maging napakayabang sa harap ni na Jiendong at Young Master Dong. Jiendong, anong ibig mong sabihin? Hindi mo kayang matalo. Sa sandaling marinig ni Holden ang tono at ugali ni Jiendong, ang kanyang ekspresyon ay biglang lumubog, at ang gilid ng kanyang bibig ay binalangkas ang isang mapanuksong tono, posible bang si Jiendong ay napakarangel, Young Master Dong, na hindi kayang mawala? Kahit 1,000,000. Dati pala, tumaya ang dalawa dahil sa ilang contradiction, postahan kung sino ang mas mahusay sa golf. Kung sino ang matalo ay kailangang magbayad ng 1,000,000 sa nanalo. Bagamat sa kanilang pagkakakilanlan at pinagmulan, sa likod ni Holden, mayroong Reed Group, na isang malaking pangako. Sa likod ni Jiendong, nariyan din ang suporta ng pamilyang Ember, isa sa 5 higante sa Hong Kong, na may first million lamang, na hindi naman problema. Ngunit ngayon ang sitwasyong ito ay isang bagay ng mukha. Malinaw na nakapagpa-appointment na sila. Magsisimula na ang kompetisyon sa pagtaya, ngunit ang ibig sabihin ngayon ni Jiendong ay gusto niyang makawala muna. Sa ganitong paraan, ito ay simpleng pagiging duwag na walang laban. Kung ito ay kumalat, ito ay dapat na isang mahusay na biro. Takot sa iyo. Holden, hindi ka man lang naghahanap ng salamin para tingnan ang mukha mo. Yin at yang yan. Nahihiya kang sabihin na ako, Jiendong, natatakot sa'yo. Medyo malakas din yata ang init ng ulo niya at diretsyong sinasakal niya ito pabalik. Anong sabi mo? Agad na nagalit si Holden nang marinig niya ang mga salita, at hindi niya maiwasang mapamura ng malakas, dahil hindi ka natatakot, tama lang, magsimula tayo ngayon. Gusto kong makita kung gaano ka kaya, Jiendong, Dong Das Hao, maihahalin tulad sa aking mga kasanayan sa golf. Sa pagsasalita tungkol dito, hindi niya maiwasang tumigil sandali, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo ng buong pagmamalaki, at sinabing, sabihin mo, sa California, nakapasok ako sa nangungunang 3 sa Intercontinental Championships. Kung hindi dahil sa kakulangan ng oras upang magpatuloy, marahil ay nasa Estados Unidos na ang bagong bituin ng golf ay ang pangalan ko ay Holden. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, hindi mapigilan ni Jiendong na bahagyang magbago. Yung iba naman na sunod-sunod na sumulpot, hindi nila napigil ang bumulong. Nakakamangha si Young Master Reed. Narinig ko na ang Intercontinental Championship sa California dati. Sinasabing kahit ang kasalukuyang World Golf King, si Woods, ay unang namumukod tangi sa tournament noong bata pa siya. Mukhang may problema si Young Master Dong sa pagkakataong ito. Alam kong katamtaman ang kanyang kakayahan, ngunit hinding-hindi siya makakapasok sa 3 nangungunang torneo na iyon. Nang marinig ang paghanga at mga papuri na nagmumula sa paligid, si Holden ay nagpakita ng mapagmataas at nanginginig na tingin sa kanyang mukha, at pagkatapos ay nagpakita ng mataas na saloobin, tumingin kay Jiendong na may kalahating ngiti ngunit hindi isang ngiti at sinabing, paano, Young Master Dong, natatakot ka ba o aminin mo na lang ang pagkatalo mo, at hindi ko gusto ang iyong 1,000,000, hanggat ikaw, Master Dong, ay handa na sabihin ang isang bagay na kapanipaniwala. Pagkatapos ay kalimutan ang tungkol dito, paano? Tungkol dito. Boom! Nagdulot ng kaguluhan ang mga sinabi ni Holden sa pinangyarihan. Magkalat ng mga bagay. Hayaang kumbansihin ni Jiendong si Young Master Dong, kung lumaganap ang bagay na ito, paano pa siya mananatili sa Jarlingnan na ito at sa lungsod ng New Hills na ito sa hinaharap. Holden Reed, napahawak ba ang ulo mo sa pinto?
Bahala ka kung gusto mo akong maglingkod. Malungkot din ang ekspresyon ni Jiendong nang marinig niya ang mga salita, at pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay at itinulak si Holden na nakatayo sa harapan niya palayo. Oras. Jiendong? Ikaw? Nang makita ang eksenang ito, si Holden ay natigilan saglit, ngunit sa huli ay bumantong hininga siya ng may galit at hindi na naglakas loob na pigilan pa siya. Pagkatapos ng lahat, sa pagkakakilanlan at katayuan ni Jiendong, kahit na siya ay Holden, bagaman ayaw niyang aminin, gusto niya talagang maging mas maikli ang kalahati ng kanyang ulo kaysa sa isa, kaya hindi mabuti para sa kanya na magpatuloy sa paggawa ng gulo. Kaya lang niya. Pero halatang hindi pa rin niya napigilan ang mabahong hininga sa kanyang puso, na napakayabang ni Jiendong sa kanyang harapan, hindi man lang siya siniseryoso, na ikinagalit niya at napag-alitan sa mahinang boses. Damn it. An hour is an hour. Let's see kung paano katuturuan ni Lao Su ng leksyon mamaya at masisiraan ka ng mukha. Kasabay nito, nagmamadaling nagpalit ng damit si Jiendong at pumunta sa parking lot para sumakay sa kanyang sasakyan. Ilang sandali pa, isang Jaguar ang umungal palabas ng clubhouse, napakabilis. Makalipas ang halos kalahating oras, nakilala ni Jiendong, na puno ng alikabok at hinihingal, si Dylan sa airport cafes. Halika dito. Anong nagmamadali ka? Bibili ako ng isang basong tubig, anong gusto mo? At nang makita ang hitsura ng kausap, hindi napigilan ni Dylan na umiling at tumawa. Agad na bumangon at naghanda para bumili ng isang basong tubig para inumin ng kabilang partido. Hindi, wala. Ako mismo meron. Mabilis na ikinaway ng humihingal na si Jiendong ang kanyang kamay, at napansin ni Dylan Ember na may bote ng inumin sa kamay ng isa. Nang makita ito, napangiti si Dylan Ember, at nakahanap ng paksa, ang iyong lolo, si Mr. Dong ay nasa mabuting kalusugan kamakailan, tama. Brother Dr. Dylan, ikaw ay pinagpala. Ang aking lolo ay nasa mabuting kalusugan ngayon, at siya ay matagumpay na nakalusot sa antas ng isang unang klase na sinaunang mandirigma. Kamakailan lamang, madalas kitang kausapin, sana ay makapunta ka sa aming bahay upang makikita mo siya kung kailan. At nang marinig ko si Dylan na nagsasalita tungkol dito, ang ugali ni Jiendong ay naging mas magalang. Pero sa pagkakataong ito, biglang nagring ang phone niya. Medyo nagbago ang itsura niya. Ito na naman itong nagtatagal. Walang kamalay-malay na kinuha ni Jiendong ang kanyang mobile phone at sinulyapan ang caller ID, at pagkatapos ay bumulong na may hindi magandang tingnan. Dahil ang tumatawag sa kanya sa sandaling ito ay walang iba kundi si Young Master Holden. 252. Ano? Ano bang problema mo? Nang makita ang malungkot na tingin ni Jiendong, bahagyang nagulat si Dylan, at pagkatapos ay bakas ng curiosity ang kanyang mukha. Dapat mong malaman na ang pagkakakilanlan ni Jiendong ay hindi karaniwan. Ang kanyang ama na si Wendell Dong, na siyang pinuno ng kabisera ng probinsya ng New Hills City, ay nagsisilbi rin bilang ministro ng Propaganda Department, at may malaking tunay na kapangyarihan. Sa ganitong paraan, si Jiendong, ang pinakamataas na Panginoon ng yaman sa lalawigan ng Jiangnan, ay natural na naitatag ang kanyang reputasyon, at kahit na maraming bagay ang umangat dahil dito. Ngunit ngayon ang batang ito ay tila nakatagpo ng ilang problema, na medyo nakakagulat. May isang makulat na lalaki na hindi mahaba ang mata. Pero hindi naman big deal yun, huwag kang mag-alala sa kanya. Saglit na nag-alinlangan si Jiendong matapos marinig ang mga salita, at sa wakas ay umiling at ngumiti, at hindi sinagot ang telepono. You have to know na nung naglakad siya palabas ng clubhouse kanina, may sinabi na siya. Ang golf game nila ni Holden ay ipinagpaliban ng 1 oras at gaganapin pagkalipas ng 1 oras. Ngunit ngayon, dahil kay Dylan Ember, determinado siyang ibitin ang tawag at huwag pansinin ang bagay na ito. Bagamat napakalinaw niya, kung gagawin niya ito ngayon, ang mga kahihinatnan ay magiging napakaseryoso at napakahihiya. Dahil ang kalaban na si Holden ay maaaring ganap na sakupin ang bagay na ito, sakupin ang dahilan, at siraan ang reputasyon ni Jiendong, na sinasabi na siya ay natatakot at hindi nang ahas na makipaglaro sa kanya ng golf na si Holden.
At ang labis na nakakahiyang bagay na ito, sa kanilang panloob na bilog, ay malinaw naman, nang walang pag-aalinlangan, isang napakahiyang bagay, na magpapatawa sa mga tao. Ngunit kahit na ganoon, lubos niyang naunawaan kung ano ang magiging kahihinatnan, ngunit siya Jian-dong ay determinadong pinili si Dylan at piniling putulin ang telepono, hindi pinansin si Holden, na galit na tumatawa sa kabilang dulo ng telepono. Ito ay sapat na upang patunayan na sa kanyang isipan, at maging sa isipan ng kanilang pamilyang Dong pataas at pababa ang buong pamilya, hindi na kailangan ni Dylan Ember at Brother Dylan ng anumang kalokohan upang ilarawan ang bigat. Ito ay dapat na nasa unang lugar anumang oras, kahit saan. Uy, sabi ko nga eh. Nakalimutan ko na yung sinabi ko sa'yo dati. Strictly speaking, magkasing edad lang naman tayo diba? Magkasing edad lang tayo kaya wag mo nang pilitin ang pakulo ng papa mo. Hindi ako sanay. Tiit, sigurado kang hindi rin ako sanay. Gayunpaman, kitang-kita na si Dylan Ember ay may magandang paningin, nakikita niya ang panloob na kwento sa isang sulyap, at walang magawang sinabi. Bahagya siyang napatigil sa sinabi nito, at unti-unting nabuo ang isang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, at sinabing, "Okay, let's talk, what's going on?" Seeing your expression, it seems like a lot of trouble. Sige, Dylan, pagkatapos ay sasabihin ko. Nang marinig ito ni Dylan Ember, unti-unting ibinaba ni Jian-dong ang kanyang pagpigil at sinabi ang totoo tungkol sa bagay sa pagitan nila ni Holden. Pamangkin ni Quentin. Matapos marinig ito, hindi maiwasan ni Dylan Ember na magmukhang kakaiba. Hindi niya talaga akalain na itong Reed family, itong Quentin na ito ay parang destined, talaga sa kanya. Nagkaroon ako ng conflicts noon dahil sa medical treatment, pero hindi ko inaasahan na patuloy pa pala akong makakasagabal sa isa't isa, ang pamangkin ni Quentin. Ha! Mukhang interesting. Tama. Dahil sa sarili niyang mga problema, si Quentin ng pamilya Reed ay walang anak sa loob ng napakaraming taon, kaya mahal na mahal siya ni Holden, isang collateral na bata, kaya siya ay may ilang katayuan. Tumango si Jian-dong at nagpatuloy, "Noon, nagkaroon kami ng malaking problema sa kanya dahil sa laban para sa isang antik, kaya nangako kami na makikipagkompetensya kami sa sinumang may mas mahusay na kasanayan sa golf ngayon. Ang natalo ay magbabayad ng 1,000,000 lumabas ka." Bumababa na ang boses niya. Ano? Hindi confident. Sumulyap si Dylan Ember kay Jian-dong at sinabing, medyo. Hindi ko alam yan dati, pero sinabi talaga ng batang yun ngayon na sumali siya sa Intercontinental Golf Championship sa California, USA, at nakapasok sa top 3. Medyo nalungkot si Jian-dong matapos marinig ito. Obviously, alam na alam niya ang sarili niyang three-legged cat kung fu. Okay lang na i-bully ang mga ordinaryong manlalaro sa bullying circle, pero hindi niya kayang makipagsabayan sa level ng top 3 sa California Intercontinental Championship. Don't worry. You can't do it, di ba meron ka pa rin. Kung natalo ka mamaya, palitan mo lang ako at subukan mo. Ngunit sa sandaling ito, biglang sinabi ni Dylan Ember na nakangiti. Golf. Kahit na hindi pa siya nakakalaro, parang wala namang epekto diba? Bubuli naman to, hahaha. Kuya Dylan, magaling ka ba sa golf? Sabi ni Jian-dong na may masayang ekspresyon nang marinig niya ito. Diba, malalaman mo kapag nakita mo na. Sige, alis na tayo. Diba sabi mo delayed lang ng 1 oras? Alam na niya ngayon kung ano ang nangyari, at natural na ayaw niyang malate ang kabilang partido para sa kanyang sariling kapakanan at mabulungan ng pribado. Pagkatapos ay naglakad ang dalawa patungo sa lokasyon kung saan nakaparada ang Jaguar ni Jian-dong. Pagkaraan ng ilang sandali, ang sasakyan ay sumipol palayo sa airport at nagmaneho patungo sa Dongguan International Private Club, isang kilalang top event circle sa Jiangnan Province, sa napakabilis na bilis. Ang Dongguan International Private Club, na matatagpuan sa Jade Star City sa labas ng New Hills City, Jiangnan Province, ay isang komprehensibong golf course na may mahusay na mga kwalifikasyon sa mga unang taon ng New Hills City. Maaari itong ituring bilang isang benchmark sa parehong industriya sa New Hills.
Kasabay nito, kung maaari kang maging miyembro ng pribadong club na ito rin ay isang simbolo ng katayuan at lubos na hinahangad. Sinasabing ang nagtatag ng pribadong club na ito, na pinangalan ng Joe, ay ang batang pamangkin ng dating No. Isa na pinuno ng Jarlingnan Province. Napaka-capable niya. Ngayon ay tinatayang nasa 40 o 50 taong gulang na siya. Matalas. Para sa kadahilanang ito, sa buong Jarlingnan, kakaunti ang mga tao ang nang-ahas na gumawa ng gulo dito. Puno rin ito ng pagpigil. Brother Daylan, ito ang Dunyan International Private Club. Ito ay maaaring ituring na isa sa pinakamahusay sa Jarlingnan. Makalipas ang kalahating oras, nagmaneho si Jiendong patungo sa isang low-key at marangyang club. One of the best. Medyo maganda. Bahagyang nagulat si Daylan Ember nang marinig niya ito, tumingin sa paligid, at tumango bilang pagsang-ayon. Bagamat hindi niya nakita ang maraming ganoong okasyon, ito man ang nangungunang luxury private club sa Banuan City, o ang lugar sa Macau, tila wala itong gaanong epekto sa kanya, at hindi rin siya binigyan ng lugar na ito ng atensyon. Mataas ang pakiramdam ng mga tao. Ang tinatawag na low-key luxury ay may mga konotasyon, na marahil ang ibig sabihin nito. At hindi ito ang pinakamahalagang bagay, ang pinakamahalaga ay nakita niya talaga ang ilang anino ng raisin sa layout ng pribadong club na ito. Tila may nakagawa nito sa lugar na ito. Ang ganda talaga ng lugar na ito. Hindi niya pigil ang magsalita ulit. Brother Daylan, kung gusto mo, ako ang magiging guarantor mo mamaya, at hayaan silang magpadala sa iyo ng gold level VIP card. Narinig ito ni Jiendong, ngunit bigla siyang narinig ng isang boses sa hindi kalayuan. Nag-ambala. Young Master Dong, makakabalik ka na ba sa wakas? Akala ko natatakot ka talaga at hindi ka nang ahas na bumalik. Nakita ko si Holden na may mataas na profile sa entrance ng clubhouse, nakatingin kay Jiendong at sarkastiko. Habang nagsasalita siya, nagkunwaring tumingin siya sa kanyang relo, at agad na pinalaki ang pagtataka, "Hoy, bakit ko naaalala na may nagsabi na naantala ito ng 1 oras, ngunit ngayon, tingnan mo, ito lahat halos 1 oras na ang nakalipas at kalahati, maaari bang talagang natatakot ang ating Guro Dong?" Pagkasabi nito, sinulyapan niya si Daylan Ember ng malamig at matalas na mga mata, puno ng pagdududa at pagkainip ang kanyang mga mata. Malinaw, hindi niya kilala si Daylan, ibig sabihin, ang kabilang partido ay malamang na hindi isang tao sa kanilang bilog, at dahil ito ang kaso, dinala pa rin ni Jiendong ang kabilang partido. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na malamang na alam ni Jiendong na hindi siya sapat, kaya sinamantala niya ang oras na ito upang lumabas upang maghanap ng tagapagligtas. Sobrang kasuklam-suklam. Haha! Ngunit sa pagsunod sa kanya, hindi napigilan ni Holden na magpakita ng mapagmataas na tingin sa gilid ng kanyang bibig, at tumingin kay Daylan Ember na may panghahamak sa kanyang mga mata. Napakabata, at may hindi pamilyar na mukha, maaari ba siyang maging isang taong may mahusay na kasanayan sa golf? Sa palagay mo ba ay ang paghahanap lamang ng isang tao ng basta-basta ay maihahalin tulad sa kanyang Holden? Pakiusap, huwag kang magbiro, dapat alam mo na dati siyang top 3 sa California Intercontinental Championship, at may level siyang professional player. Takot. Hindi ko namalayan, naglagay ka talaga ng pera sa mukha mo, Terena, gusto kong makita kung gaano ka kagaling, yung tinatawag na top 3 sa California Intercontinental Championship, huwag kang umihi ng pantalon mo. Talo, tapos kailangan mong makita haha. Gayunpaman, Jiendong, ang batang ito ay mayroon ding matatalas na ngipin at matalas na bibig, kaya't siya ay gumanti ng walang humpay, ang mga ngipin ng kanyang kalaban ay kumikiliti sa galit. Mabuti. 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 Nakita ko ang ekspresyon ni Jiendong na malungkot at mahirap makita ang sukdulan, at pagkatapos ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, kung ganoon ang kaso, ang lumang tuntunin ay ang bilang ng mga indayog ay ginagamit bilang hukom, at ang taong tumama sa ang butas na may pinakamaliit na bilang ng mga swing ay mananalo. Oo, walang problema.
Agad na tumango si Jiandong pagkatapos marinig ito, at pumunta sa golf course kasama ang kabilang partido. Kuya Harry, napakayabang ng lalaking iyon na si Holden. Hindi man lang siya gumagawa ng warm-up activities, sa tingin mo ba mananalo siya? Habang nagpapalit ng damit si Jiandong at gumagawa ng warm-up activities, may isang lalaking nasa 20s na nakasuot ng floral shirt. Lumapit ang gwapong binata at galit na sabi. Mukhang hindi komportable. Di ba sabi niya minsan nanalo siya sa top 3 sa California Intercontinental Championship? Ganun yung level ng professional players. It's more than enough to deal with amateurs like US. Sinulyapan ni Jiandong ang bisita at mahinang sinabi. So, hindi ba ibig sabihin mananalo siya? Lalong malungkot na sabi ng lalaking naka-flower shirt. Hindi palagi. Sa sandaling ito, nagpalit din ng damit si Dylan Ember at lumabas. Nakangiting tinapik niya ang balikat ni Jiandong, at bahagyang napaawang ang gilid ng kanyang bibig, laro ka lang. Kapag natalo ka, tutulungan kitang mahanap siya para iluwa. Ito. Kuya Harry, sino ito? At nang makita niya ang eksenang ito, naglakas loob si Dylan na tapikin sina Jiandong at Brother Harry sa mga balikat ng casual, na naging dahilan ng pagkatulala ng lalaking naka-flower shirt saglit. Natulala. Nanlilisik ang mga mata niya sa gulat at hindi makapaniwala. Dapat mong malaman na sila ni Jiandong Wei ay lumaki ng magkasama noong sila ay bata pa. Naturally, alam nila na ang kabilang partido ay mukhang hindi nakakapinsala, blonde at mabalahibo, ngunit ang problema ay ang taong ito ay hindi maaaring maging mayabang sa kanyang mga buto. Kaya't huwag na nating pag-usapan ang ganitong uri ng sampal sa balikat, sa mga normal na panahon, basta't medyo lumampas sa linya, tiyak na magagalit ang kanyang kapatid na si Jiandong Wei. Pero ngayon, naglakas loob ang lalaking iyon na may hindi pamilyar na mukha na tapikin si Kuya Harry sa balikat ng ganito. Ito, sino siya? Anong nangyayari? 253. Maging magalang, ito si Dylan Ember, Kuya Dylan. Ngunit nang marinig niya ang tono ng kanyang boses, kumaibot ang mga talukap ng mata ni Jiandong at mabilis niyang sinabi. Dapat mong malaman na kahit na hindi na siya napigilan ngayon sa harap ni Brother Deilani, hindi ito nangangahulugan na ang kanyang paggalang sa kabilang partido ay nabawasan sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, dapat mong malaman na kahit na ang kanyang lolo ay kailangang tretuhin siya ng may kagandahang loob. How dare niyang hindi pansinin ang junior na ito? Napaka-natural na kailangan niyang paalalahanan ang kanyang sarili na maging maliit, ngunit huwag magsabi ng mali sa harap ni Brother Dylan. Sa pag-iisip nito, nakangiti siyang nagpakilala, Kuya Dylan ito si Ken Guo, palayaw na Ken Patsupot-hehe, bata pa ako, maaari mo na lang siyang tawaging Ken. Nang marinig ito, ngumiti si Dylan, iniunat ang kanyang kamay, at nagsabi, Young Master Guo, nakakatuwang makilala, ako si Dylan. Mangyaring bigyan ako ng karagdagang payo sa hinaharap. Nasaan na, kailangan kong magbigay ng karagdagang payo mula kay Brother Dylan sa hinaharap. Bagamat napakagalang ni Dylan, hindi nang ahas si Ken Guo na hilingin ito, mabilis niyang iniunat ang dalawang kamay at masigasig na nakipagkamay kay Dylan, at tumawa ng malakas. Tingnan mo si kapatid Dylan na medyo hilaw ka, dapat, taga New Hill City tayo. Well, taga Banuan ako. Sabi ni Dylan. Banuan. Baka Banuan City yan sa Jarlingnan province natin. Natigilan si Ken Guo nang marinig niya ang mga salita. Hindi niya inaasahan na manggagaling si Dylan sa Banuan. Hindi nakuha. Ngunit sa susunod na sandali, diretsyong sinampal ni Jiandong si Ken Guo sa ulo, at sa isang iglap, ulong siya, itapon mo ang lahat ng bulok mong bituka, huwag kang mag-alala kung ano ang mayroon ka. Alam mo ba? Kahit na ang tatay ko ay dito, kailangan kong tawagan si Mr. Ember ng magalang kapag nakita ko si Brother Dylan, maintindihan. Malinaw, kung hindi dahil maganda ang relasyon niya sa kabilang partido, o dahil bata pa siya, hinding-hindi niya sasabihin ang ganoong mga salita sa harap ni Brother Deilani. Ano? Kahit si Tito Dong. Di ba?
Nang marinig ang nakakabigla na mga salita ni Jae-dong, hindi napigilan ni Ken Go na manginig ang buong katawan, at pagkatapos ay naging kainahinala at nabigla ang kanyang mukha. Biruin mo, syempre alam niya kung ano ang tinutukoy ni Tatay Jae-dong, at kung anong uri siya ng pagkakakilanlan. Dapat mong malaman na sila ay ang kalihim ng lungsod ng New Hills, ang kabisera ng lungsod ng Jiangnan Province, isang part-time na miyembro ng Provincial Standing Committee at ang ministro ng Provincial Propaganda Department. Siya ay may higit na kapangyarihan kaysa langit, at siya ang ganap na pinakamataas sa lalawigan. Kekoko, ngunit ngayon ay sinabi na talaga ni Jae-dong na ang kanyang ama, si Wendell Dong, si Secretary Dong, napakalaking tao na nakikita ang isa't isa at nakikita ang kapatid na ito na si Dailani, ay dapat na magalang na tumawag kay Mr. Ember. Damn, it's not. Naisip ko lang ito saglit kahit na siya si Ken Go ay may maraming background, ang kanyang ama ay ang Deputy Director ng Provincial Public Security Department, at mayroong tiyuhin na disiplina sa lungsod ng New Hills ang mataas na opisyal, sa sandaling ito, ay hindi napigil ang manginig sa buong katawan, Mautal. Hindi, Brother Daylan kanina lang, hindi ko alam ang identity mo. Sumunod sa kanya, hindi niya maiwasang magsabi ng maingat, sa takot na baka magalit ang kabilang partido sa kanyang munting pag-iisip. Sabi ko bakit mo tinakot siyang Master Go ng sobra? Tsaka ganun ba ako kay Tekot? Tahimik lang na napangiti si Daylan Ember nang makita niya ito. At sa sandaling ito, lumapit si Holden ng may kumpiyansa. Young Master Dong, paano na? Handa ka na ba? O, simulan na natin. Tiningnan niya si Jae-dong na may mataas na profile, ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakabalangkas ng isang mapagmataas na arco, na parang nanalo na ito, at nakontrol ang pangkalahatang sitwasyon. Walang paraan, dapat alam mo na si Holden ang nangungunang tatlo sa California Intercontinental Championships. Iyon lang antas ng isang propesyonal na manlalaro, kaya ang isang baguhan na tulad ni Jae-dong, hindi ba't dinakma niya ito at dinurog sa ilang minuto? Humph! Natatakot pa rin ako na hindi ka magtatagumpay. Magsimula sa simula. Narinig ang mga salita at nakita ito, bagamat nakaramdam ng matinding pressure si Dong Janjan, malamig pa rin siyang sumangot at humakbang pasulong, hindi natatalo sa labanan. Sa bilog nila, hindi nakakatakot ang matalo, ang nakakatakot ay nawalan ka ng mukha at maraming natatalo, tapos pagtatawanan at pagbubulong-bulungan ka talaga ng pribado. Iyon ang pinakamasamang posibleng kahihinatnan. Sa makatuwid, ang natalo ay hindi ang natalo. Ang malaking bagay ay 1,000,000, hindi mahalaga. Kung ganoon yang Master Dong, mas mabuting umasa ka na hindi ka masyadong matatalo, baka masiraan ka ng mukha sa oras na iyon, hahaha. Napabuntong hininga si Holden na may malungkot na ekspresyon pagkatapos marinig ito, at pagkatapos ay ipinahayag sa isang dampi ng panunuya, umalis siya ng may malaking ngiti. Kaagad pagkatapos, nagsimula ang laro. Tingnan mo ako. Si Holden ang unang nag-tee off. Ito ay isang napaka-standard na aksyon sa golf upang idikit ang kanyang mga kamay. Ang golf ball ay matikas na lumutang at lumipad patungo sa hillside course. Sa golf course kung saan sila tumaya sa bola, mayroong kabuoang 18 standard holes, na binubuo ng tee, fairway, green, long grass, bunkers, pools at iba pang mga obstacles. Gayunpaman, dahil ito ay isang napakatuwirang sugal, walang gaanong mga patakaran, hanggat ang bola ay nataman sa unang butas, ikaw ay mananalo. Nice! Ang ganda ng bola ni Holden. Tulad ng inaasahan sa taong nakapasok sa nangungunang tatlo sa California Intercontinental Championship, ito ay isang magandang trabaho. Sabi nga sa kasabihan, kung hindi ka marunong maglaro, lagi mong papanoorin. Ang mga kwalipikadong pumasok sa Dongyeon International Private Club na ito ay hindi pangkaraniwan, lahat sila ay marunong maglaro pa rin. Natural, ang kuha ni Holden ay talagang maganda sa isang sulyap. Baka makagawa pa siya ng butas sa 1 o 2 shot pa kaya sulit talaga. Nagpupuri sila. Damn! Nang makita ang eksenang ito, maging si Jae-dong ay hindi napigil ang mapaungol. Napaka-ideal ng kalaban just kick off,
how can he play? Paano ito, Young Master Dong, okay na ba ang laro ko? Ngayon ay ikaw na. Nang marinig ang mga papuri mula sa paligid, tumingin si Holden kay Dong Janho at nginisyan. Humph! Kaya lang sa mga oras na ito ay walang balak ang huli na lumaban sa kanya, at saka naglakad papunta sa tinapawisan ang mga kamay, at tumahimik ng matagal bago dahan-daang nataman ang bola. Gayunpaman, ang unang shot na ito ay hindi perpekto, ito ay masyadong lumihis mula sa ruta, at ito ay ibang-iba sa unang shot na natama ni Holden. Damn, nagkamali si Kuya Harry. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Ken Go na malungkot na magsabi. Dapat mong malaman na ang golf na ito ay palaging nagsisimula sa unang bola, at magkakaroon ng puwang. Kung hindi ka magsisimula ng maayos sa simula, malaki ang posibilidad na ito ay direktang sasabog mamaya. Maliwanag na ngayon si Jiandong. Na-miss. Ibig sabihin matatalo siya. Hindi napigilan ni Dalen Ember na magtanong ng mahina nang marinig niya ang mga salita ni Ken Go. Hindi pa siya naglalaro ng golf, kaya hindi niya alam ang mga gawain at panuntunan. Ngunit hindi ba ito ang unang layunin? Bakit parang matatalo ka? Ganito si Kuya Dalen. Pinagkukumpare ni na Brother Harry at Holden kung sino ang unang tumama ng bola, kung sino ang manalo, ngunit ngayon ay napakahusay na nilero ni Holden ang unang bola, ngunit nagkamali si Brother Harry, at ang unang putok ang lugar kung saan ito nahulog. Ay hindi perpekto, at kung magpapatuloy ito ng ganito, malaki ang posibilidad na ang agwat ay palaki ng palaki. Bagamat naguguluhan si Ken Go na si Dalen ay magtatanong ng ganoong bagay, mitigang ipinaliwanag niya ito. Kasabay nito, pagkakataon na ni Holden na tamaan ang bola sa pangalawang pagkakataon sa kabilang panig ng court. Ang ganda! Ang galing ng shot! Tulad ng inaasahan kay Mr. Holden, ang larong ito ay talagang maganda. Gayunpaman, ito ang pangalawang beses na natama ni Holden ang bola, hindi ko alam kung ito ay isang pambihirang pagganap, o ang antas ay orihinal na napakahusay. Pangalawang putok pa lang ay natama na niya ang kanyang golf ball nang napakalapit sa butas. Sa madaling salita, kung hindi niya palalampasan ang kanyang susunod na kuha, malamang na mabubutas siya. Gayunpaman, ang panig ni Jiandong ay 108,000 milya pa rin ang layo. Sa kasong ito, ang paghatol ay ginawa. Mukhang nasa maayos kalagayan ako ngayon. Young Master Dong, sumuko na ako. Nang makita ito, malinaw na naramdaman ni Holden na siya ay nanalo, at lumapit kay Jiandong na may pagmamalaki ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Humph! Nang makita ang eksenang ito, bagamat galit si Jiandong, hindi niya napigil ang sumangot ng malamig, ngunit talagang hindi niya ito mapabulaanan. Kung tutuusin, bagamat hindi pa tapos ang laro, maging siya mismo ay nawalan ng kumpiyansa. Pagkatapos ng lahat, ang katotohanan ay nasa harap mo. Napakahusay na nilero ni Holden ang dalawang shot na ito na kahit na magkamali siya sa susunod na shot, ito ay hindi nakakapinsala. Dahil sa hole-in-4, sapat na iyon para matalo siya. Hehe. Parang ayaw mong umamin ng pagkatalo, Young Master Dong, nag-aatubili ka bang ibigay ang milyon? Kung hindi, ngayon ay bumubulong ka sa aking tainga, hindi ako magsasalita, hayaan kang manalo, at huwag na huwag kang magsasabi ng kahit ano. Magkakaroon ng pangalawang tao na makakaalam tungkol dito, ano sa palagay mo? Biglang sumando si Holden sa tenga ni Jiandong at bumulong. Malinaw na sa sandaling ito ay nasa rurok na siya ng keisyahan, para talagang sabihin ang mga ganoong salita sa harap ng tainga ni Jiandong, kahihiyan ba ito? O sa tingin mo ba ay talagang cool si Holden? Ang lakas ng loob magsalita ng ganyan. Huwag mong isipin na madadala ka sa isang panalo. 1,000,000 lang ito, at ako, si Jiandong, ay kayang-kaya pang matalo. Sabi ni Jiandong na may malungkot na ekspresyon, handang sumuko at aminin ang pagkatalo. Ngunit sa sandaling ito, isang mahinang tawa ang biglang dumating mula sa hindi kalayuan, napakasigla niyo rito. Wala ba kayong pakialam kung pumupunta ako para sumingit? Kuya Dalen. Halatang ang taong ito ay walang iba kundi si Dalen Ember. Nang makita ang pagdating ni Dalen, medyo napahiya si Jiandong.
No way, syempre medyo nahiya siya nung natalo siya sa harap ni Kuya Dylan. Sino ka? May lugar ba para sumingit ka? Ngunit sa sandaling ito, si Holden ay masyadong nasasabik at masyadong kampante, at tila hindi pinansin kung ano ang ibig sabihin ng pariralang Dylan sa bibig ni Jiandong, sa halip ay sumimangot siya na may isang uri ng paghamak. Nakatingin kay Dylan, mahinang sabi niya. Biruin mo, ano ang identity at status niya, Holden? Ikaw ba ay isang random at hindi kwalipikadong estranghero na maaaring makipag-chat at makipag-usap sa harap niya? Obviously, sa tingin niya ay hindi qualified si Dylan Ember. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Jiandong na baguhin ang kanyang ekspresyon. Holden Reed, anong sinabi mo? Nang malapit nang matagpuan ni Jiandong ang teorya ng kanyang kalaban na si Holden, ngumiti si Dylan at inabot siya upang harangan siya, at pagkatapos ay kumaybot ang gilid ng kanyang bibig, at bahagyang kumislap ang kanyang nanlilisik na mga mata, hindi ba ito laro ngayon? Kung hindi, kukunin niyang Master Dong ang susunod na shot mula sa akin, Holden, ano sa palagay mo? Lipad kuya. Hindi napigilan ni Jiandong na magbago ang kanyang ekspresyon nang marinig niya ang mga salita, at mabilis siyang gustong pigilan. Dahil masyadong hindi pabor ang kasalukuyang sitwasyon, kung magpapatuloy ito, magiging bullying na lang. Dumating ka. At nang marinig ni Holden ang mga salita ni Dylan, hindi niya naiwasang tumahimik sandali, at pagkatapos ay isang mapanuksong arko ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig, nakatingin kay Dylan na parang tumitingin siya sa isang tulala, at mahinang nagsabi, okay, ako syempre hindi mahalaga. Basta kailangan mong palitan ng isang tao ngayon, at ang presyo ay hindi maaaring pareho. Pagkatapos ng lahat, sa aking kapasidad bilang Holden, hindi ako maaaring makipagkompetensya lamang. May kasama ka, hindi ba? Tumingin siya kay Dylan Ember patagilid, nakatingin kay Dylan Ember na may napakamapanghamak na ugali. Parang mababa ang tingin sa mga tao, parang si Dylan Ember ang tinatawag niyang kahit sino. Sa harap niya, Holden, young Master Reed, hindi siya qualified. 254. Oh, kahit sino lang. Nang marinig iyon, ang itim na itim at malasalaming mga estudyante ni Dylan ay hindi napigil ang kumurap ng bahagya, at pagkatapos ay ang mga sulok ng kanyang bibig ay nagbalangkas ng isang mahinang arko pataas. Kahit sino. Siyempre naiintindihan niya ang ibig sabihin ng kabilang partido, hindi ba siya qualified? Gayunpaman, tila kahit ang iyong tiyuhin, ang tinaguriang tagapagsalita ng Reed Group, si Quentin, ay hindi kwalipikadong sabihin ito sa harap niya, si Dylan. Sa halip, ilang beses niyang iniyuko ang kanyang ulo at gusto siyang magpatingin sa doktor para sa kanya, ngunit siya ay nabigo sa bawat pagkakataon. Balik sa trabaho, self-rewarding. Hindi ko inaasahan na ngayon, ang iyong pamangkin lang ni Quentin ay emosyonal na kapalit ng kanyang walang anak, ngunit mayroon siyang mataas na pagpapahalaga sa sarili at pagiging matuwid sa sarili. Haha, medyo kawili-wili. Holden Reed, anong ibig mong sabihin? Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Jiandong na magmukhang galit, ngunit napigilan siya ni Dylan Ember na ikinakaway ang kanyang kamay. Nakita ko ang mukha ng huli na nagpapakita ng pagwawalang bahala, at bahagyang napaawang ang sulok ng kanyang bibig, ang mga salita ni Young Master Reed ay talagang makatwiran. O kung hindi, 3 milyon sa isang putok, hanggat matatalo ko ang shot na ito, kukuha ako ng 3 milyon. Ito ay isang lucky draw. Ano sa palagay mo, Xiao Xiao? 3 million for one shot. Nang sabihin ito ni Dylan, parehong biglang nagbago ang kulay ni Jiandong at Holden, at pagkatapos ay parang walang katotohanan ang kanilang mga mata. Sapagkat, bagaman ang 3 milyon na ito ay wala, ang problema ay napansin nila ang pangunahing punto sa mga salita ni Dylan Ember, 3 milyon sa isang putok. Maaari ba siyang tumama lamang ng isang putok? Damn! What a joke! I really think I am the king of golf in the world woods. Who can dare at will, so bragging. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi maiwasan ni Holden na tumingin kay Dylan Ember na may nakakalokong tingin, ang gilid ng kanyang bibig pagkatapos ay gumuhit ng sarkastikong arko at sinabing, okay, iyon ang sinabi mo.
Siyempre ako, si Holden, ay magiging walang galang kung makakakuha ako ng 3 milyon para sa wala. Haha. Gayunpaman, nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Dylan Ember, at pagkatapos ay muling nagsabi, dahil pumayag si Xiao Xiao. Bakit hindi ka na lang maglaro ng mas malaking laro, kung tutuusin, mayroon lang akong pagkakataon na tamaan ang bola, Xiao Xiao, ano sa tingin mo? Playing big, parang sobrang confident mo sa sarili mo. Ewan mo na lang kung masyadong conceited. Humph! Nang marinig ito, malamig na sumagot si Holden, na may malakas na kumpiyansa at panunuya sa kanyang mukha, at sinabing, ngunit dahil sinabi mo iyon, dapat mong bigyan ng mukha si Young Master Dong, at sasamahan ko si Holden. Sabihin mo sa akin, ano ang malaking bagay? Malinaw na hindi siya naniniwala na sa ilalim ng pangyayari na si Jian Dong ay gumawa ng isang seryosong T-shot, si Dylan, isang hindi pamilyar na mukha, ay maaari pa ring ibalik ang mga bagay at maka-hole-in-one. Kaya siya ngayon ay lubos na naniniwala na ang nanalong tiket ay nasa kanyang mga kamay, at imposibleng matalo. Kaya maglaro ng mas malaki. Maglaro lang, matatakot pa kaya siya kay Holden. Nakakapanibago talaga si Young Master Reed. Dahil ganoon ang kaso, sasabihin ko. Bahagyang napaawang ang bibig ni Dylan Ember, at nagkaroon ng malabong anino ng isang matagumpay na pagsasabwatan. Kung gusto mong sabihin, sabihin mo ng mabilis, huwag kang magdadaldal at mag-aksaya ng oras. Nakaramdam ng kaunting kabalisa si Holden sa kanyang puso, ngunit pinilit niyang kumalma, nakatingin kay Dylan ng may mataas na saloobin, tumingin kay Dylan at malamig at mahigpit na sinabi. Haha! Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Dylan Ember, at nagpatuloy ng bahagyang panunuya sa mga sulok ng kanyang bibig, at ang kanyang tono ay biglang lumubog, ang mga bagong patakaran ay napakasimple, ang natalo ay hindi lamang kailangang magbigay ng 3 milyon, ngunit kailangan ding sumigaw ng 3 beses at tapos na ako. So, ano sa palagay mo, Young Master Reed? Anong sabi mo? Nang marinig iyon, ang orihinal na high-profile na ekspresyon ni Holden ay tumigil saglit, at pagkatapos ay unti-unting napalitan ng isang madilim na hitsura, at siya ay natahimik ng mahabang panahon. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang mahaba at singkit niyang mga mata ay kumislap ng malamig na liwanag, na sinundan ng biglaang pagtawa, hahaha, good, good, good. As expected of playing big, I like it. But just because you are in ang bilog ang mga taong walang pangalan at apelyido ay tila walang karapatang makipagpustahan sa akin, Holden, tama ba? Sabi, ang kanyang mahaba at singkit na mga mata ay dumampi kay Jian Dong sa tabi ni Dylan, bahagyang yumuko ang mga sulok ng kanyang bibig, na makahulugan. Humph! Nang makita ang eksenang ito, paanong hindi pa rin alam ni Jian Dong kung ano ang ibig sabihin ng kabilang partido, hindi niya maiwasang mapasanggal, na sinundan ng isang tit for tat ng walang pag-aalinlangan, huwag kang basta-basta mag-target. Kung matalo ka, lahat ng taya papatayin ko, Jian Dong, nasisiyahan ka na ba? Hahaha. Satisfied, satisfied. Gaya ng inaasahan kay Young Master Dong, nakakapanibago, o maaari tayong magpatuloy sa pagsisimula ngayon. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Holden na matawa sa tuwa, puno ng tagumpay ang kanyang mukha, at pagkatapos ay dumapo ang kanyang mga mata kay Dylan, at malamig na sinabi, anak, tamaan mo ang bola. Okay. Pero sana hindi ka mawala sa paningin mo mamaya, o bumalik ka at magsisi ka. Nang marinig ito, bahagyang yumuko ang bibig ni Dylan at sinabi. Ikaw lang. Hindi karapat-dapat. Nang marinig iyon, sumagot si Holden na may malamig at mataas na saloobin, at agad na itinaas ang kanyang mga kamay upang protektahan ang kapaligiran, at masayang pinanood ito na may hitsura ng magandang palabas. Isang shot. Delusional din tungkol sa paggawa ng isang butas sa isa, mangyaring, ito ay malawak na liwanag ng araw, ngunit walang napakaraming daydream para sa iyo. Boom! Tingnan mo, anong nangyayari dyan? Bakit ibang tao ito? Hindi ko alam, pero parang ganon. Kasabay nito, napansin din ng mga miyembro ng Dongyan International Private Club sa hindi kalayuan ang nangyari rito at nagbulungan.
Kung tutuusin, hindi ba ngayon lang nagkukumpare sina Young Master Dong at Young Master Reed? Bakit may ibang tao ngayon, at ang hitsura ay hindi pa pamilyar, makikita na hindi sila taga New Hills City, o kahit na mula sa kanilang bilog sa Jiangnan Province? Kaya ano nga ba ang sitwasyon, posible bang ibang tao ang gumagawa ng paghahambing? Puchi. Young Master Dong, ito ba ang katulong na nahanap mo, hindi man lang niya mahawakan ang pinaka-basic na posisyon sa golf club, sigurado ka bang marunong talaga siyang mag-golf? Ngunit sa sandaling ito ay biglang tumawa si Holden ng isang buga. Dahil si Dalen ay may hawak na golf club sa oras na ito, at ang mga galaw na pinaghahandaan niyang pagtuunan ng pansin ay ganap na hindi pamantayan, at sa unang tingin ay alam niya na siya ay isang bagong rookie. Hindi katakatakang ngayon lang gumawa ng ganyang kabaliwan ang batang ito at naglaro lang ng isang shot. Isa pala itong tulala na rookie na hindi marunong maglaro, hindi ko alam kung ano iyon. Itikom mo ang bibig ng iyong aso. Gayunpaman, nang marinig ni Jiandong ang mga salita, direkta niya itong pinagalitan, tinitingnan ang mga mata ng kabilang partido na puno ng hindi magandang kulay, ang kanyang ekspresyon ay napakalamig. Para malaman kung ano ang pagkakakilanlan ni kapatid na Faye at kung gaano kahalaga ang kanyang posisyon sa kanyang puso, ikaw ang bahala, Holden. Anong bagay? Dare to rant dito. Ikaw. Si Holden ay hindi namamalayan na nagalit nang marinig niya ang mga salita, ngunit nang sumunod na mahuli niya ang mga mata ng kabilang partido, hindi niya napigilan ang panginginig at bahagyang nagkontrata ang kanyang mga pupil. Hindi niya inaasahan na dahil lang sa sarili niyang mga salita, mabilis at napakasungit na magbago ang ugali ng kabilang partido. Something. Sisimulan ko na. Ngunit may gumugulo sa kanyang isipan, at nang hindi niya maintindihan kung bakit ang kabilang partido ay na-rip off, biglang tumunog ang boses ni Dalen sa tenga nila ni Jiandong. Nakita kong bahagyang umikot ang huli, at ang golf club sa kanyang kamay ay agad na tumama sa isang kakaibang arco, hinampas **** ang bola ng golf, at sumambulat sa hangin. Bang, maging sa tenga nilang dalawa, na nagpapakita kung gaano kalakas ang bola. Umamin ka. Talo ka. Matapos gawin ang lahat ng ito, huminto lang sandali si Dalen Ember patungo sa golf hole, na sinundan ng isang mahinang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, lumingon at tumingin kay Holden, sabi na may kalahating ngiti. Natalo ako. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Holden na tumahimik saglit, pagkatapos ay hindi namamalayan, isang malakas na panunuya ang lumitaw sa kanyang mukha, ikinaway niya ang kanyang kamay, nginisyon at sinabing may pang-aalipusta, sabi ko nahuli ang utak mo sa pinto. Pindutin mo lang. Isang bola ng random, sabihin mong natalo ako. Gayunpaman, bago siya matapos magsalita, narinig niya ang isang boses na ganito sa earphones na isinuot niya sa loob ng kanyang tenga, nasa loob na ang bola, nasa butas ang bola ni Young Master Dong. Na-score ang bola. Pinasok talaga. Kung si Jiandong man o Holden, o kahit si Ken Guo at ang iba pa sa labas ng stadium, hindi nila maiwasang tumigas ang kanilang mga mukha nang marinig ang mga salita, bumuka ang kanilang mga bibig, at ang buong mukha ay walang katotohanan at hindi makapaniwala. Dapat mong malaman na ito ay hindi isang biro lamang. Halatang hindi maganda ang pagsilbi ni Young Master Dong sa simula, at ang posisyon kung saan dumaong ang unang bola ay hindi perpekto, ngunit ngayon, isang hole-in-one. Sigurado ka bang hindi ito biro? Ngunit ang staff ng club ay malinaw na nakumpirma na ang isang butas sa isa. Anyway, hindi nito binibilang ang kakilakilabot na paglilingkod na mayroon si Young Master Dong sa simula. Yung batang walang pangalan at walang ideya kung saan siya nanggaling, parang hole-in-one ang shot na ito. Sa pag-iisip nitong si Holden, namamaga ang mukha ni Young Master Reed, hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay. Ikaw. Nakita kong hindi niya napigil ang ituro si Dalen Ember na galit, ngunit matapos ang pagturo ng ganito sa mahabang panahon, hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita sa pamamagitan ng pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Ano ako? Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Dalen na bahagyang ilukot ang kanyang bibig, at mahinang nagsabi, sumuko na ako, isang shot, mukhang nanalo ako.
Kung nangyari ito, 3 milyon, at ang taya, naniniwala ako kay Reid. Hindi makakalimutan ni Xiao. Ikaw. Nang marinig ito, marumi ang mukha ni Holden na parang nakalunok ng patay na daga, at pagkatapos ay naalala niya ang bagay ng kanilang malaking taya. Sa una, akala niya ay mananalo siya, alam na kailangan lang niyang tamaan ang bola ng 1 beses, 2 beses sa pinakamaraming beses, upang ganap na matamaan ang butas gamit ang kanyang golf ball. Ngunit ngayon ang mabahong batang lalaki sa kabilang panig ay gumawa ng 1 butas sa isa, 1 butas sa isa. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan na siya, si Holden, ay nawala ng 3 milyon, ibig sabihin, siya, si Holden, ay sisigaw ng 3 beses sa harap ng publiko at sa mga mata ng lahat. Kumbinsido ako. Huwag. Ito ay ganap na hindi posible. Ito ay ganap na imposible. Para malaman kung anong pagkakakilanlan at katayuan niya si Holden. Kung gumawa siya ng kaiyahiyang bagay sa publiko, paano siya mabubuhay sa probinsyang ito, sa parehong prefecture, o maging sa buong Jarlingnan? Siguradong magiging katatawanan. Sa puntong ito, ang punong-puno ng gulat na mukha ay hindi napigilan ang pagkislap ng isang mabangis na kulay, pagkatapos ay itinuro si Daylan Ember ng mabangis, at sumigaw, "Nadaya ka. Tiyak na nanloloko ka." Hindi, ang isang ito ay hindi binibilang, kami ay bumalik. Holden Reid, anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang bumalik at magsisi? Nang marinig ito, biglang lumubog ang ekspresyon ni Jiandong, at hindi maganda ang kanyang tono. Sa harap niya, si Jiandong, gustong bumalik at ipagkanulo siya, talagang akala niya bastos siya, madaling mabuli. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.